mga ka-legit Dover Cats, TBJ versus Tape Incorporated case nears verdict resolution. Ano nga ba ang inilabas na ito ng Lion Here TV patungkol sa isyong ito? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga viewers natin, legit Dover Cats, sa lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. And this time, ito na nga, no, dahil marami na po talaga ang nagtatanong, naiinip, at talagang naghahanap ng kasagutan patungkol po dun sa issue nitong kaso, no, na ipinail ni Miss Jenny Pere against Tape Incorporated and GMA Networks. Pag nagkataon at mananalo po ang TBJ sa kaso na yan, malaking pera po talaga ang kanilang kukubrahin, ano. Ang tanong, paano kaya nila ito, paano nila gagamitin just in case, diba, kasi almost billions po ang hinihingi ng Miss Jenny Pere at ng TBJ doon po sa Danyos, no, na naganap. Kasi nga, 'di ba, parang this is gonna be the copyright infringement case involving Tito Sotto, Vic Sotto, and Joey De Leon, collectively known as TBJ, alongside with Jenny Perry against Tape Incorporated and GMA Network in its on verge of final resolution. Kasi yun po ang inaantay natin, ano na nga bang nangyari doon? Parang wala na tayong naririnig, no? Kahit po yung mga abogado na si Miss Maggie Abraham Garduque, ano na rin, parang tahimik na rin at hindi na rin po nagpapa-interview, ni wala po siyang inilalabas na any news about dito po sa copyright infringement case at saka si Attorney Abraham or si Attorney Buko, no, Enrique Buko, patungkol dito po sa sa issue na ito. Pero naglabas po ng isang news ang Lion Here TV na nagsasabi po patungkol dito ilang mga parang information patungkol po dito sa kaso na ito. Sabi dan, the copyright infringement case involving Tito Sotto, Vic Sotto, and Joey De Leon, collectively known as TBJ, along with Jenny Pere against Tape Incorporated and GMA Network, is on the verge of final resolution. Anticipation is building that the courts will deliver verdict before Christmas holiday season. So, ito na nga po yung sinasabi na parang aabot pa ng holiday season or ng bago magpasko, ilalabas na di umano ng RTC, Regional Trial Court, or Marikina Regional Trial Court, ang kanila pong verdict patungkol po sa kaso na ito. Ang pinagtataka natin, copyright infringement, hindi naman po siya criminal case, pero bakit parang antagal, parang puro delaying tactics po yung ginagawa, no? Parang kasi meron pong summon or memorandum din na parang ipinapasa pa. Pero, yun nga, sabi nga natin, hindi pa po talaga na-aprobahan, diba? Nung last time, yun nga na medyo nagkaroon ng tagilid, no? Nagkaroon po ng parang problema ang tape dahil hindi sila nakahabol dun sa 30 days na ibinigay sa kanila ng IPO. After that, wala na rin pong inilabas, ano? Recent proceeding in the case included GMA Network presenting its witness, which mark a crucial phase in the legal battle. After this presentation, all involved parties will submit their respective memoranda, allowing the court to deliberate on the matter. The court has 60-day period of consider the case, suggesting that decision will soon determine whether EAT or Eat Bulaga will claim victory and celebrate the holiday season. Kasi natapos po sila noong October, diba, nagkaroon po sila ng parang hearing between October 23 hanggang October 28. After that, nag-ask po ang korte ng 60 days period of time para po maglabas sila ng final decision kung sino ba talaga ang magwawagi. Parang lang, no, parang beauty contest lang ang peg ng ng RTC, whether EAT or Eat Bulaga ang mag-uuwi ng victory at magse-celebrate nga this coming holiday season. So, amid this legal proceeding, Joey De Leon stirred interest with an Instagram post. Kasi alam naman natin, 'di ba, na si Mr. Joey De Leon po talaga, ganyan talaga siya, talagang ine-express niya kung
kung yung kanyang saloobin patungkol dito, because he know that he is the creator of that particular show, no? He shared an image of t-shirt featuring a distinctive quotation. The beginning of wisdom is to call things by their proper name. Where it bulaga, sabi niya, it's noteworthy that word where in the quotation is homophone for where or we are. Yan. So, yun po yung kanyang parang expression shirt na isinuot during the Holy Week, during the Halloween. Joey De Leon, the originator of the title Eat Bulaga, used this opportunity to convey message. He emphasized, we don't compete. Our aim is to complete 50 years of noontime hosting, counting a bit more till we get there. So, ang tanong ng marami, kapag ba nakuha na, kumbaga na ipanalo na po ng TBJ ang trademark ng Eat Bulaga, no? At umabot na sila ng 50 years, hihinto na ba sila? Of course not. Syempre kaya nga nila pinaglaban yan eh. So hanggat kaya pa nila, hanggat nandyan pa sila, bakit naman nila ihihinto, 'di ba? Yun yung isang bagay na talagang sasabihin natin na gusto lang talaga nilang umabot almost 50 years, di ba? Recapping the context, on May 31st of this year, the entire Dover Cubs team left Eat Bulaga due to disagreements with Tape Incorporated, the production company behind the long-standing noontime show. They found a new home on TV5 using the title EAT until the court reaches a final decision. So, yun po yung mga nangyari ng mga nauna, no? So, mag-aantay pa tayo. It's worth mentioning that the TBJ led EATs consistently outperform Eat Bulaga in a television rating, but recent development have seen Eat Bulaga gaining higher ratings than EAT. Wow, ito po yung sabi ng Lion here, na nung una daw talaga daw pinanonood at napakataas ang rating ng EAT. Tas nung mga recent na daw, mas mataas na daw ang rating ng generic Bulaga. Ewan ko dito saan galing yung data niya, no? Kung bakit niya sinasabi tong bagay na ito. But anyways, yun nga pong sinabi ng RTC na nanghingi po sila ng 60 days period of time para po makapag-decide who's going to celebrate the holiday seasons happy and successful, 'di ba? And victorious pagdating po dun sa usaping trademark. So, ipagdasal na lang natin na talagang pag dumating na po yung araw na yon, talagang ang TBJ po ang totoong magkamit kung sino po talaga, let the truth prevail, no? Well, in fact, nakapagparehistro na rin naman po ang tape kasi parang na nila parang gusto na nila talaga na makapagpa-registered na para just in case nga na hindi nila makuha yung trademark at mas katiga ng korte ang TBJ, meron na silang nakahanda, 'di ba? Which is yung EB Happy daw. Eat Bulaga Happy. Yun ang sinabi po ni Mr. Mr. Eco Kalingal, 'di ba? Kausap niya po nun si Models of Manila. So, antay na lang natin after 60 days, iuulat po natin yan sa inyo. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!